Tama lang na ipagmalaki ni Sarah ang anak niyang si Michael. Matangkad ito, gwapo, matalino, at ngayon ay isa ng programmer sa isang kilalang kumpanya ng langis. 2 taon pa lang ang nakakalipas mula nang siya graduate sa universidad. Pero department head na siya kaagad. At lahat ng tagumpay na yon, tinamo niya ng mag-isa. Walang kapit, walang padrino, puro sipag, tiyaga at talino. Nang marinig ni Sarah ang balita, napaluha siya sa tuwa. Lahat ng dasal ko natupad, baka nga higit pa. Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang luha sa pisngi. Malaki ang sweldo ni Michael at nakakuha na rin siya ng mortgage para sa isang maluwag at magarang apartment sa gitna ng lungsod. Habang pinaparenovate pa ito, pansamantala muna siyang nakikitira sa bahay ng kanyang ina. At sa totoo lang, masaya si Sarah. Alam naman niyang may sarili ng mundo ang anak niya. Malamang mag-aasawa rin ito sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon, nilalasap muna niya ang bawat sandaling magkasama sila. Masarap sa pakiramdam na ipagluto ng paborito nitong ulam, plantsahin ang polo nito at hintayin sa gabi habang nagkakape. Kapag dumating si Michael galing trabaho, lagi niya itong kinukumusta. Parang noong bata pa ito at galing sa paaralan. Pero nitong mga huling araw, napapansin niyang hindi na ito ganoon kadalas umuuwi ng maaga. Alam ni Sarah, may kasintahan ng anak niya. Ramdam ng isang ina yan. Pero hindi pa rin sa kanya ipinapakilala ang babae. Wala siyang ideya kung bakit. Madaming beses nang pinangarap ni Sarah ang magiging manugang niya. Sana'y edukada, may maayos na pamilya, marespeto. Gusto niya ng pinakamabuti para sa kanyang anak dahil naniniwala siya na si Michael ay isang biyaya ng langit. At hindi lang basta naging ina si Sarah, isa rin siyang tagahubog sa kung sino na ang anak niya ngayon. Habang nakatingin sa malayo, nagbalik tanaw si Sarah sa mga nangyari sa kanyang buhay. Nang ipinanganak ni Sarah si Michael, nasa early 40s na siya. Hindi naging madali ang lahat. Bago pa man siya naging ina, bata pa lang ay porsigido na siyang makaalis sa kanilang probinsya. Ayaw na niyang bumalik sa buhay ng pagpapastol ng baka at pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid. Ang pangarap niya, makapagtapos sa universidad at sa kursong economics pa. Pumasa siya dahil sa sipag at determinasyon. Hindi siya sumuko kahit gaano kahirap. At nang makapasok siya sa universidad, alam niyang hawak niya na ang tiket patungo sa bagong buhay. Doon siya napansin ng dekano ng paaralan. Isang mabait na propesor na tumulong sa kanyang makahanap ng trabaho bilang assistant accountant sa isang local company. Hindi basta-basta makapasok roon. Pero sabi ng propesor, "Sarah, nasa iyo na yan. Huwag mo kong bibiguin." At hindi nga siya nabigo. Halos araw-gabi ang trabaho ni Sarah. Unti-unti, naging eksperto siya sa accounting. Maging ang chief accountant, kinukonsulta siya bago gumawa ng mahalagang desisyon. Dahil sa magandang sweldo, hindi niya na kailangang bumalik sa kanilang baryo. Nakapag-upa siya ng sariling apartment sa lungsod at nagpatuloy sa pagsusumikap. Lumipas ang mga taon, lumalim palalo ang kaalaman niya sa trabaho. Kumuha siya ng iba't ibang kurso, nagbasa ng mga aklat at nag-aral ng mag-isa. Para bang hindi niya iniisip ang tungkol sa pag-ibig kahit pa madalas siyang imbitahan sa mga date. Hindi siya tulad ng ibang babae sa edad niya. Habang ang karamihan ay naghahanap ng mapapangasawa, si Sarah ay tutok sa trabaho. Gusto muna niyang tumayo sa sariling paa, maging tunay na independent. At hindi na sayang ang kanyang sakripisyo. Pagkalipas ng 10 taon mula sa pagtatapos niya sa universidad, nakabili siya ng sarili niyang apartment. Sa unang gabi na natulog siya roon, pinakinggan niyang katahimikan at doon niya naramdaman ang pinakamatamis na tagumpay. Sa edad na nasa 30s, may mataas na posisyon na siya sa kumpanya bilang chief accountant. Mataas ang kinikita niya at ngayon lang siya nagkaroon ng panahon para isipin naman ang tungkol sa pag-aasawa at pamilya. May mga panandalian siyang nakarelasyon dati. Walang label, walang komplikasyon. Pampalipas lang ng pagod sa trabaho.
Pero ngayon, handa na siyang magmahal ng totoo. Handa na siyang magkapamilya. Ang problema lang, karamihan sa mga matitinong lalaki na nakapaligid sa kanya, may asawa na. Napaisip siya minsan, bakit parang ang mga babaeng hindi nagsusumikap kagaya ko, sila pang nakahanap ng maayos na buhay pag-ibig? Pero sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin siya sa isang bagay. Kapag para sa'yo, darating yan. At dumating nga, hindi niya alam, pero sa panahong yon, may kapalaran na ring papalapit sa kanya. Isang bagong kabanata ang magsisimula. Isang gabi, pauwi na si Sarah galing sa trabaho. Hating gabi na at sumakay siya ng taxi. Pagod siya pero may kakaiba sa gabing yon. Ang driver ay isang makwela at kaakit-akit na binata. Sa tansya ni Sarah, mga 7 taon ang tanda niya rito. Nagpakilala ito bilang Brent. Mahilig magbiro si Brent at hindi pilit ang tawa ni Sarah. Tunay, bukal sa puso. Magaan ang usapan nila. Hindi niya namalayang unti-unti na niyang naikikwento ang buhay niya sa binatang ito na tila ba matagal niya nang kilala. Sa loob ng taxi, habang dumaraan sila sa mga ilaw ng lungsod, napagtanto ni Sarah, sana wag muna kaming makarating. At tila nagkakaintindihan sila dahil si Brent ay sinadya pang umiwas sa mga maikling ruta. Ayaw niya ring matapos agad ang sandaling iyon. Nang makarating sa bahay, nagpalitan sila ng numero at kinabukasan, tumawag si Brent. Doon nagsimula ang lahat. Hindi pa kailanman naranasan ni Sarah ang ganong klaseng pagmamahal. Pakiramdam niya, binigyan siya ni Brent ng panibagong buhay, enerhiya, sigla at saya. Hindi nagtagal, lumipat si Brent sa kanyang apartment. Halata ang tuwa ng binata. Noon kasi, kasama nito ang mga magulang at kamakailan lang, bumalik sa bahay nila ang kapatid niyang babae. Iniwan ng asawa at may 3 anak. Ngayon, araw-araw umuwi si Sarah na tila lumilipad siya. Hindi na siya nag-iisa. Bawat pagbukas ng pinto, nandoon si Brent. Nakangiti, maalaga, laging may handang yakap. Siyang nag-aasikaso ng lahat sa bahay. Nagluluto, naglilinis. Sa buong buhay ni Sarah, wala pang lalaking ganoon magmahal sa kanya. Pero, tulad ng maraming kwento, hindi rin ito nagtapos sa fairy tale. Ilang taon ang lumipas bago napagtanto ni Sarah na ginagamit lang pala siya ni Brent. Kung hindi pa nangyari ang isang aksidente, baka patuloy pa rin siyang nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Hindi nagtagal, matapos lumipat kay Sarah, tumigil na rin sa pagmamaneho ng taxi si Brent. Sa una, pinilit niyang kumbinsihin si Sarah na mahirap at delikado ang pagiging taxi driver. Sumunod, sinabi niyang nagsara ang kumpanya. Natural lang sa simula, natuwa si Sarah. Gusto rin naman niyang makahanap si Brent ng mas ligtas na trabaho. Pero syempre, nandyan din ang selos. Baka kasi sa mga late night rides nito ay may makilala itong mas bata, mas maganda at maiwan siya. Hindi niya kakayanin yon. Sa umpisa, nagkunwari si Brent na naghahanap ng trabaho. Tumingin ng ads, tumawag, nag-apply, pero wala raw napapasukan. Okay lang, ani ni Sarah. Kaya naman kita, huwag kang magmadali. At hindi nga nagmadali si Brent. Paminsan-minsan, may mga racket siyang sinasabi, madalas sa gabi, minsan inaabot ng ilang araw. Tuwing bumabalik ito, masaya, at ang akala ni Sarah ay naiintindihan niya. Masarap nga namang kumita ng sariling pera. Pero hindi pala yon ang tunay na nangyayari. Isang araw, naatasan si Sarah na pumunta sa karatig lungsod para sa audit. Nagpaalam siya kay Brent na sabi mawawala rin ng 2 araw dahil sa trabaho. Pagkatapos ng audit, nag-dinner si Sarah sa isang restaurant kasama ang mga kasamahan. At doon niya ito nakita. Sa kabilang mesa, isang lalaking abala sa paghawak ng kamay ng mas batang babae. Pinupunasan ang buhok nito, hinahalikan paminsan-minsan. Sweet, malambing, tila isang eksena sa pelikula. Pero hindi ito pelikula.
dahil ang lalaki ay walang iba kundi si Brent. Hindi siya nakita ni Brent at salamat sa Diyos dahil wala sa sariling emosyon si Sarah noon. Hindi siya gumawa ng eksena, hindi pa oras. Pag-uwi niya, sumubsob siya sa unan at umiyak. Buong puso siyang umibig, may mga plano sila, may mga pangalan na para sa magiging mga anak nila. Isang batang lalaki at babae na bagay daw sa apelyido ni Brent. Ngunit ngayon, tapos ng lahat ng yon. Doon niya tuluyang naintindihan. Ilang taon na rin palang walang ginagawa si Brent kundi ang umasa sa kanya. Yung mga sinasabing racket, puro palusot lang para makipagkita sa ibang babae. At gaya ng dati, pinili ni Sarah ang katapangan. Pinatalsik niya si Brent mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang buhay. Sa una, nakiusap si Brent. May mga paliwanag, may mga paghingi ng tawad. Pero nang mapagtanto niyang seryoso si Sarah, lumabas ang tunay nitong ugali. Anong gusto mo? Matanda ka na. Ako, bata pa. Natural lang na hanapin ko yung mas bata, mas maganda, mas masaya. Ikaw, masungit, malamig, mataba. Sino ba naman ang gugustuhin ka? Matapos sabihin ang mga salitang yon, umalis si Brent, isinarang pinto ng may malakas na kalabog. Napaupo si Sarah, tahimik, iniisip ang huling sinabi nito. Totoo ba yon? Wala na ba talagang may gusto sa kanya? Mula noon, nawalan siya ng tiwala sa mga lalaki. Wala na siyang balak mag-asawa, pero may isang pag-asang naiwan, maging isang ina. Nagkaroon siya ng mga karelasyon, walang label, hindi para sa pagmamahalan, kundi sa layuning magkaanak. Pero paulit-ulit siyang nabigo. At noon, itinuturing na kahihiyan ang magbuntis ng walang asawa. Kaya hindi siya makapagpakonsulta. Hanggang sa tanggapin na lang niya. Baka hindi talaga siya... Hanggang sa tinanggap niya na lang. Baka hindi talaga siya pwede. Wala ng asawa, wala pang anak, tanging trabaho na lang ang nagpapasaya sa kanya. Ngunit sa ika-40 kaarawan niya, dumating ang hindi inaasahan. Si Gordon, isang kaibigan ng may-ari ng kumpanya. Isang lalaking byudo ang nagbibigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Malambing, magalang, maalaga. Ibang-iba kay Brent. Niyaya siya nitong mag-date. Binibigyan siya ng mamahaling regalo. Tumutulong pa sa trabaho at bagamat hindi kasing init ng damdamin niya noon kay Brent ang nararamdaman niya ngayon, ramdam niyang may halaga siya. Mahal siya. Kaya nang alokin siya ng kasal ni Gordon, tinanggap niya ito. Naging tapat si Sarah kay Gordon. Hindi na ako pwedeng magkaanak. Marami na kasi siyang beses na bigo at sigurado na siya. Pero sumagot si Gordon. Ayos lang. May anak na rin naman ako. 2. Sapat na sila. Kaya laking gulat niya ng isang araw, nakaramdam siya ng kakaiba. Nagpa-check up si Sarah at buntis na nga siya. Parang muling umikot ang mundo niya. Akala ko imposible na. Akala ko wala ng pag-asa. Lumuha siya, hindi ng lungkot, kundi ng pasasalamat. Pinangalanan nila ang sanggol na lalaki bilang Michael, mula sa pangalan ng ama ni Gordon. Ngunit isang trahedya ang sumira sa kaligayahang iyon. Isang araw, si Gordon ay inatake sa puso. Bigla, wala man lang paalam. Sa edad na 47, tuluyang nawala ang lalaking minahal niya. Matagal bago makabangon si Sarah mula sa lungkot, ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang katotohanang may buhay sa sinapupunan niya na kailangan siya ng batang iyon. Maagang ipinanganak si Michael. Maliit, marupok, laging umiiyak. Lahat ng oras at pera ni Sarah, inilaan niya sa anak. May mga komplikasyon. Posibleng cerebral palsy, sabi ng doktor. Pero hindi siya sumuko. Naghanap siya ng mga espesyalista. Inaral ang mga lunas, kumonsulta sa pinakamahusay, at lahat ng iyon, nagbunga. Nang pumasok sa paaralan si Michael, hindi lang siya malusog, mas higit pa sa inaasahan.
May medalya siya sa swimming, marunong magpiano, mga classical pa. Puno ng libro ang kanyang kwarto. At sa bawat pahina ng librong binabasa niya, nandoon ang pagmamahal ni Sarah. Ang dating babaeng halos mawala ng pag-asa, ngayon ina ng isang batang puno ng pangarap. Siyempre, palaging mataas ang mga grado ni Michael sa paaralan. Lagi niyang pinasasaya ang kanyang ina. Una, sa academics, pagkatapos ay sa sports. Noong siya'y nasa high school, na humaling si Michael sa programming. Suportado agad ni Sarah ang kapaki-pakinabang na hilig na ito. Bumili siya ng magandang computer, ilang software at kung ano-anong gadget para sa kanyang anak. Inalagaan ni Sarah ang hilig ni Michael at hindi siya nabigo. Ilang buwan lang, nagsimula nang manalo si Michael sa mga programming Olympiad. Tuwing umuwi ito na may mga dalang certificates, parang umaawit ang puso ni Sarah sa tuwa. Noon niya unang naisip, malayo ang mararating ng anak ko. Lahat ng tagumpay ni Michael ay bunga ng dedikasyon ni Sarah. Inuna niyang kalusugan, paghubog, at kinabukasan ng anak. Siya mismo ang nagdadala kay Michael sa mga club, competitions at aktibidad. Kahit paabala siya sa demanding niyang trabaho, wala siyang katuwang. Minsan, malungkot niyang pinagmamasdan ang mga amang kasama ang mga anak nila. Ang iba, sinasama pa sa paaralan o sa daycare. Kung si Gordon lang sana, naisip niya, maasikaso at mabuting ama sana siya. Pero hindi ganoon ang naging tadhana, kaya't ibinuhos ni Sarah ang lahat para sa anak. Sa kanyang huling bahagi ng pagiging ina, nakita niyang mga biyaya nito. Ang mga batang ina, marami sa kanila madaling napupuno ng stress. Inuuna ang career, lakad kasama ang kaibigan o mga beauty salon. Si Sarah, hindi. Para sa kanya, ang isang anak ay isang kayamanang hindi matutungbasan. At hindi siya nagtipid sa oras o pagsisikap. Nang makapasok si Michael sa universidad, patuloy ang kanyang tagumpay. Lahat ng marka ay mataas hanggang sa ika-4 na taon. Ngunit sa panahong yon, nagsimula ang pagbabago. Natatakot si Sarah tuwing naaalala niya yon. Para bang napalitan si Michael, nagkaroon siya ng mga kaibigang kakaiba. Sa una, natuwa pa si Sarah. Akala niya, nagkakaroon lang ng normal na kabataan ang kanyang anak. Pagsasaya, barkada, pag-ibig. Kailan pa ba siya magiging bata kung hindi ngayon? Kaya't hindi siya tumutol sa mga paglabas nito sa gabi. Pero unti-unti, naging gabi-gabi ang paglabas. At umuwi si Michael kinabukasan, lasing, natutulog ng hindi man lang nagpapalit ng damit, nalugmok ang kanyang pag-aaral. Isang araw, tinawagan si Sarah ng dean ng kolehiyo. Kung magpapatuloy daw yon, mapipilitan silang i-expel si Michael. Hindi makapaniwala si Sarah. Sinubukan niyang kausapin ang anak pero sinungitan siya at sinagot ng masakit. Hindi niya na makilala si Michael. Dati, mabait ito, magalang, mapagkumbaba. Pero ngayon, tila may halimaw na humahalili. May galit sa bawat kilos, sa bawat salita. Pinutol ni Sarah ang pinansyal na suporta maliban sa pamasahe papuntang universidad. Ngunit nagpatuloy ang paglalasing hanggang sa napansin niyang may nawawala na sa kanyang mga alahas, mga gintong kwintas, singsing, at bumagsak nga si Michael. Na-expel sa college at para kay Sarah, yun na ang sukdulan. Nag-away silang mag-ina. Nagalit si Michael, iniwan siya at ilang linggo siyang hindi umuwi. Sa sobrang pag-aalala, nag-report si Sarah sa pulis pero hindi pinansin ang kanyang reklamo. Bata yan, naglalakwatsa lang, sabi ng opisyal. Nainis si Sarah, nagbanta pa itong magsusumbong sa prosecutor's office. Ngunit tama ang pulis. Umuwi rin si Michael, gulong-gulong itsura, parang palaboy, maputla, amoy alak at lasing pa rin. Napagtanto ni Sarah, may problema ang anak niya sa bisyo. Minsan, natatakot na siya sa sariling anak. Pero gaya ng dati, noong inaalagaan niya si Michael bilang isang sakitin at kulang sa buwan na sanggol, pinili ni Sarah na hindi sumuko. Hindi ngayon, lalaban siya. Pero mahirap ang laban. Ayaw ni Michael magpagamot.
Hindi rin niya kayang iwan ang barkada. "Anak," pakiusap ni Sarah. "Nakikita mo bang hinihila ka nila pababa? Isa ka sa pinakamatalino sa klase. Napakahusay mong programmer. Sayang ang pinaghirapan mo." "Pero sa kanila, ako ang tunay na ako," sagot ni Michael. "Hindi yung perpektong anak na ini-imagine mo." Sinubukan ni Sarah ang lahat. Pagsaway, iyak, dasal, pakipag-usap mula sa puso. Pero wala. Nakakapagod, nakakatakot, at higit sa lahat, nakakapanisi. Ako ang may kasalanan. Ako ang masamang ina. Isang taon ang lumipas na ganoon ang takbo ng buhay. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nawala muli si Michael. At nang bumalik, tila ibang tao na. Unti-unting bumaba ang paglalasing. Tumigil siya sa mga club, muling nag-enroll sa universidad. At dahil sa dating magandang record, tinulungan siya ng mga professor. Nag-apply siya ng trabaho at nagsimulang gumawa ng mga website para sa mga kumpanya. Nanumbalik ang dating Michael. Naisip ni Sarah, baka ito talaga ang transitional phase. Lumagpas siya sa bagyo at ngayon handa na siyang tumindig. Isang gabi, habang tahimik silang kumakain, napatingin si Michael sa ina. "Ma, sorry," mahina niyang sabi. "Alam kong nasaktan kita. Nakakahiyang mga ginawa ko. Nagnakaw ako ng alahas mo. Nilait kita. Pero ikaw, ang dami mong ginawa para sa akin." "Tama na anak," sagot ni Sarah. "Ang mahalaga, na ituwid mo. Mahalaga yung aral. Ang mahalaga'y nandito ka." "Oo ma, babawi ako. Pati yung mga alahas, babayaran ko." At tinutuon ni Michael ang pangako. Nagtapos siya sa universidad na may karangalan at tatanggap sa isang kilalang kumpanya. Bagamat retirado na si Sarah noon, hindi niya na kailangang gamitin ang koneksyon niya. Si Michael mismo ang nagpursige. Nung unang sweldo niya, binilhan niya ng mas magagara at mas mamahaling alahas si Sarah. Nakalagay pa sa mga velvet na kahon. Nahihiya pa siyang mag-abot. Ngunit tahimik lang si Sarah at niyakap ang anak ng mahigpit. Walang mas malapit sa mundo, kundi silang dalawa. Dumaan ang mga taon, nakabili si Michael ng sarili niyang apartment, nagsimula ng renovations. Minsan, isinasama niya si Sarah sa mga biyahe. Tinuturuan niya pa ito kung paano mag-enjoy sa paglalakbay. Minsan siyang tour guide, minsan sila'y magkasamang nawawala sa daan. At sa bawat hakbang ng bagong buhay na yon, palaging kasama si Sarah. Hindi lang bilang ina, kundi bilang kaibigan, gabay, at pinakadakilang inspirasyon ni Michael. Parang wala na talagang lihim sina Sarah at Michael sa isa't isa. Napag-uusapan nila ang lahat, kung ano-ano lang, kahit ano pang bagay. Pero ramdam ni Sarah, may tinatago pa rin ang anak niya. Alam niyang may nobya na si Michael. Pero ewan, parang ayaw nitong pag-usapan. Minsan, tinanong niya ito, pero ang sagot ni Michael, laging paikot-ikot. Hanggang sa minsan, derechahan itong sinabi, "Ma, darating din tayo dyan sa tamang oras." Kaya tumigil na si Sarah sa pangungulit. Naiintindihan naman niya, matanda na ang anak niya. May karapatan na sa sariling buhay. Pero may isa pang topic na parang bawal talagang ungkatin. Yung panahon na nagbago si Michael, yung panahong halos hindi na siya makilala ni Sarah. Hindi rin ito ikinuwento kung sino-sino yung mga kaibigan niya noon, saan siya nagpupunta kapag ilang araw siyang hindi umuuwi, o kung paano siya biglang natauhan at nakawala sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Tuwing sinusubukan ni Sarah na ungkatin yon, bigla na lang itong tatahimik at parang may sariling mundo. Kaya kalaunan, tumigil na rin si Sarah. Ayaw niya nang pilitin. Ngayon, madalas siyang nakaupo sa lumang upuan, nagbuburda, tahimik at nakaka-relax na hobby na napagtutuunan lang niya ng oras nitong mga nakaraang taon. Ang dami niya nang nagawang mga magagandang disenyo at pinuno na nga halos ang dingding sa sala. Noon kasi, puro trabaho at alaga sa anak ang inatupag niya.
Wala na talagang oras sa mga ganyang aliw. Habang abala siya sa pagtatahip, naka-on lang ang TV sa background. Yung karaniwang drama sa hapon. Hindi naman niya talaga hilig ang mga teleserye, pero minsan gusto lang niyang may marinig na kwento habang gumagawa. Ang totoo, tumatanda na rin siya. Sa susunod na taon, 65 na siya. Siguro, malapit na rin akong magkaapo. Bulong niya sa sarili at napapangiti. Biglang tumunog ang cellphone sa mesa. Nasa screen, Michael. Napangiti siya agad. Hello, Ma. Bati ng anak. May pabor sana ako. Pwede bang maghanda ka ng espesyal na hapunan mamaya? Kahit anong trip mo, ikaw ang bahala. Nako, oo naman anak. Ano bang okasyon? Tanong niya't nasasabik. May bisita tayo. Ipapakilala ko sa iyo ang fiancé ko. Ha? Anong sabi mo? Bigla siyang napaupo ng tuwid. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dapat sana mas bongga yung handa ko. Napaka-espesyal ng pagkakataong ito. Kaya nga hindi ko sinabi agad, Ma. Sagot ni Michael at natatawa. Para hindi ka na magpanik o gumawa ng engrandeng plano. Basta kahit isa sa mga paborito mong lutuin. Tapos ako nang bahala sa wine. Ayos na yon. Hindi sapat yon. Reklamo ni Sarah. Paano yung table napkin? Yung plato at baso na pare-pareho? Kandila, dekorasyon. Gusto kong i-welcome ng maayos ang magiging manugang ko. Ma, kandila talaga? Biro ni Michael na halatang nakangiti na. Ano bang pangalan ng fiancé mo? Tanong bigla ni Sarah. Clarice. Clarice? Bulong ni Sarah. Doon niya lang na-realize. Yun lang ang alam niya tungkol sa babaeng mahal ng kanyang anak. Wala siyang ideya kung sino ito, ilang taon na, anong trabaho, saan galing. Wala talaga. Sabihin mo naman kahit ano, kahit kaunti lang tungkol sa kanya. Sa hapunan na lang natin pag-usapan, Ma. Sagot ni Michael. Mas masaya kapag personal niyo siyang nakilala. Magugustuhan mo siya. Mabait siya. Lumipas ang mga oras ng mabilis. Abalang-abala si Sarah. Bumili ng bagong table napkin, kandila, konting dagdag sa decor at kung ano-ano pa. Niluto niyang paborito niyang gansang may mansanas, gumawa ng 2 klase ng salad at inayos ng maayos ang mesa. Kompleto sa pagkain masasarap at presentasyon na pangbisita. Excited siya. Mukhang maganda at mabuting babae si Clarice kung siya ang pinili ni Michael. Napaisip siya. Ano kaya ang pamilya ng batang to? Magugustuhan kaya niya ang simpleng bahay namin? Ang puso ni Sarah, parang sasabog sa saya at kaba. Parang sasabog sa saya at kaba. Ipinakilala na ng anak niya ang magiging asawa nito. Ibig sabihin, magpapakasal na sila at pagkatapos nun, apo. Hindi na siya makapaghintay. Pangarap niyang maging lola, yung lola na maalaga, mapagmahal, laging nandyan. Yung lola na ni minsan hindi nila naranasan ni Michael. Hanggang sa may narinig na siyang kaluskos sa may pinto. Dumating na sila. Lumakad siya papunta sa pinto para salubungin ang mga ito. Naunang pumasok si Michael at kasunod niya ay ang isang babae. Payat, maputla at medyo nahihiya. May bitbit siyang simpleng bag na gawa sa leather at suot ay isang luma ng ballet flats. Yung tipong galing sa murang tindahan. Napansin agad ni Sarah ang mga detalye na yon. Welcome! Pumasok ka, iha! Bati ni Sarah. Pilit ang ngiti kahit may kung anong bumabagabag sa dibdib niya. Tahimik na umupo si Clarice sa tabi ni Michael. Si Sarah naman naupo sa tapat ng dalaga. Maganda siya. Oo, mukhang mahinhin at maamo. Parang isang munting usa. Lalong lumutang ang tikas ng anak niyang si Michael sa tabi ng ganoong klaseng babae. Nagets naman ni Sarah kung bakit nahulog ang loob ng anak niya kay Clarice. Malambing, tahimik at mukhang maasikaso. Nalaman niyang mas bata pala si Clarice ng 1 taon kay Michael.
Pagkatapos ng kolehiyo bilang nursing student, nagtrabaho na raw agad sa isang pribadong klinik. Napaisip si Sarah, oo, marangal ang pagiging nurse. Nangangailangan ng tiyaga at malasakit. Pero bakit hindi na lang doktor? Siguro kulang sa ambisyon o tamad o baka hindi ganoon katalino. Sa totoo lang, alinman sa mga yon, hindi okay para kay Sarah. Habang nag-uusap sila, nalaman din niyang ilang taon na rin palang magkarelasyon sina Michael at Clarice. Nagkakilala raw sila sa isang bus stop habang umuulan. Parang eksena sa pelikula, lalo na ngayong uso na ang online dating. Tadhana ang naglapit sa amin, sabi ni Michael na may drama pa sa boses. Tapos, seryoso niyang dinugtungan. Si Clarice ang guardian angel ko, ang mahal ng buhay ko. Napangiti si Clarice, mahiyain pa rin, pero si Sarah parang may kumurot sa puso niya. Selos ba yon? O ka ba? Kaya tinanong niya ang tungkol sa pamilya ni Clarice. At doon niya nalaman na taga-probinsya pala ang dalaga. Mahirap ang pamilya at may 4 pa itong kapatid. Habang nag-aaral sa lungsod, sa dorm lang ito nakatira at nagpa-part-time dahil kulang ang scholarship. Pagkatapos ng kolehiyo, nakahanap ng trabaho at unti-unting gumaan ang buhay. May pambayad na sa renta, pambili ng damit at pagkain. Tapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya si Michael. At doon daw niya naramdaman, in love na siya. Hindi na nakapagtataka kung bakit ka na in love, bulong ni Sarah sa sarili. May pinag-aralan si Michael, maganda ang trabaho, ikaw. Doon niya naramdaman na baka si Michael lang ang pagkakataon ni Clarice para makaahon sa hirap. Baka yung tagumpay ni Michael ang talagang humatak sa kanya kahit pa kunwari mahinhin at simple. Hindi man niya ipakita, hindi nagustuhan ni Sarah si Clarice. Kunwari pa siya, nasambit niya sa sarili. Pagkatapos ng kasal, lalabas din ang tunay na ugali niyan. Pero okay lang, mag-uusap sila ng anak niya. Ngayong lasing sa pag-ibig si Michael, hindi pa niya nakikita ang totoo. Pero darating din ang oras. Ayaw niyang mapahiya si Michael sa harap ni Clarice, kaya pinilit ni Sarah na magpaka-friendly. Si Michael naman, parang nasa ulap sa saya. Naiintindihan naman ni Sarah, naranasan niya rin yun noon. May isang lalaking taxi driver na nagpakilig sa kanya ng husto. Si Brent, gwapo, magiliw, pero makalipas ang ilang taon, na-realize niyang ginagamit lang siya nito. Ayaw niyang danasin ni Michael ang ganoon. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Michael si Clarice palabas para isakay sa taxi. Si Sarah, pilit pa rin ang ngiti habang nagpapaalam. Pero napansin ni Clarice ang totoong damdamin ng kanyang magiging biyanan. Sensitibo siyang tao, ramdam niya ang malamig na hangin sa paligid. Pero si Michael, wala siyang kaalam-alam. Tila bulag sa lahat. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa anak kong matagumpay at matalino. Bulong ni Sarah sa sarili. Hindi isang babaeng galing sa hirap na hindi man lang nakatapos ng mataas na edukasyon. Dagdag niya pa, plano ni Sarah na kausapin si Michael. Dahan-dahan, maingat, ayaw niyang masaktan o lumayo ito. Pero kailangan niyang gawin yon bago pa mahuli ang lahat. Oh, anong masasabi mo kay Clarice? Tanong ni Michael pagbalik niya sa bahay. Di ba ang ganda niya? Ang cute pa. Oo naman, sagot ni Sarah, hindi na nakipagtalo. Cute nga siya. At kayo ba? Seryoso na talaga. Seryoso pa sa seryoso ma. Sagot ni Michael. Mahal na mahal ko siya. At magpapakasal na kami bago matapos ang taon. Desidido na ako. Baka naman pwede niyong huwag munang madaliin. Nag-aalalang sabi ni Sarah. Mag-date muna kayo. Lumabas-labas. Wala namang humahadlang sa inyo, hindi ba? Ang kasal kasi, napakabigat na hakbang. Ma, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Michael, halatang naiirita. Ayaw mo ba kay Clarice? Anong mali sa kanya? Kasi naman, sagot ni Sarah.
napabuntong hininga bago tuluyang nagsabi ng totoo. Galing siya sa hirap, sa probinsya. Wala siyang mataas na pinag-aralan. Walang pangarap o plano para sa kinabukasan. Para siyang umaasa lang sa'yo para sa magandang buhay. Ayokong magamit ka lang, anak. Tingin mo ba minamahal lang ako dahil sa kotse, kondo at sweldo ko? Sagot ni Michael, biglang napikon. Wala akong halaga bilang tao. Hindi ko sinasabi yan, sagot ni Sarah, agad nagpaliwanag. Ikaw ang pinakakamanghamanghang taong kilala ko. Karapat-dapat ka sa pinakamahusay. Pero si Clarice, hindi siya bagay sa'yo. Huwag ka munang magmadali. Darating din ang babaeng mas suwak para sa'yo. Tahimik si Michael, kaya nagpatuloy si Sarah, mas mahinahon. Hindi ko pa ito naikwento sa'yo. Pero dati, may naging boyfriend din ako. Parang si Clarice, nakaasa lang. Dumedepende sa akin sa lahat. Masakit yun, anak. Nakakahiya. Ma, huwag mo siyang pag-isipan ng ganyan. Madiing sagot ni Michael, halata ang pagkontra sa boses. Doon na pagtanto ni Sarah. Kung itutuloy niya pa ang mga gusto niyang sabihin, baka tuluyan siyang layuan ng anak niya. Labis na ang pagkahumaling nito kay Clarice. At saka ma, huwag mong kalimutan, taga-probinsya ka rin. Galing ka rin sa hirap. Ang dami niyo pong pagkakatulad ni Clarice. Hindi rin. Matigas na sagot ni Sarah. Kahit kailan, hindi ako umasa sa lalaking mayaman para guminhawa. Pinaghirapan ko lahat. Ma, ani Michael, malamig ang boses. Sige na, tama na. Kung siyang napili ko, ibig sabihin, mahalaga siya sa akin. Ayoko ng gulo. Napilitan si Sarah na bumigay. Okay, pasensya na. Kung siyang pinili mo, siguro nga'y perfect siya para sa'yo. Ngumiti na si Michael sa wakas. Magugustuhan mo rin siya, ma. Basta, mas makilala mo pa siya. Matapos ang usapan na yon, ilang beses pa rin sinubukang kausapin ni Sarah ang anak niya. Paunti-unting pahaging, mga salitang tulad ng, baka dapat maghintay muna kayo. O kaya naman, tingnan mo muna siyang mabuti. Pero si Michael, matigas. Paulit-ulit niyang sinasabing mahal niya si Clarice at matagal na silang magkarelasyon. Sinubok na ng panahon, kumbaga. Ma, konting pakiusap lang, sabi ni Michael minsan. Ma, ayusin mo yung pakitungo mo sa kanya. Ginawa ni Sarah ang lahat para hindi ipakita ang totoo niyang nararamdaman. Pero minsan talaga, hindi niya mapigilan. Minsan, hindi na siya nakatiis. Bakit hindi ka kumuha ng mas mataas na edukasyon? Tanong niya kay Clarice. Sayang naman yung talino mo. At sa totoo lang, medyo naiilang siyang sagutin. Kaya gusto niyang maramdaman ni Clarice yung kahiyang nararamdaman niya. Kasi ma'am, sagot ni Clarice sabay ngiti. Kailangan ko na kasing magtrabaho noon. Pagkatapos ko ng nursing course, pinaalis na kami sa dorm. Hindi ko na rin kayang pagsabay ng pag-aaral at trabaho. Hindi naman po pwedeng online ng pagdodoktor, diba? Umiling si Sarah. Sa isip niya, sus, palusot lang yan. Tamad ka lang talaga. Noon, nagsusumikap siya mula umaga hanggang gabi. Hindi siya umaasa kahit kanino, lalo na sa mayaman. Nagdesisyon ang magkasintahan na huwag nang magpakasal ng bongga. Imbes na engrandeng kasalan, isang simpleng dinner lang kasama ang malalapit na kaibigan sa isang restaurant. Pagkatapos, diretso sila sa beach para sa honeymoon. Nalungkot si Sarah. Pinangarap niya talaga ang isang engrandeng kasal. Bride na nakaputi at may belo. Si Michael na nakasuot ng barong at mga kamag-anak at kaibigang nagsasaya. Pero wala na, hindi na yun mangyayari. Pagbalik mula sa honeymoon, lumipat na sina Michael at Clarice sa condo unit ng binata na dati pa nitong pinaayos. Sa umpisa, madalas pa silang dumalaw kay Sarah. Pero unti-unti, dumalang yun hanggang sa tuluyan na lang nawala ang pagbisita. Nakalimutan mo na ba talaga ako? Ani Sarah sa anak niya, galit at may hinanakit
habang kausap sa telepono. Ma, lagi ka kasing may sinasabi kay Clarice. Paliwanag ni Michael. Kaya hindi na kami bumibisita. Ayaw ka na naming mainis. Pinag-aaway niya tayo, sagot ni Sarah, puno ng sama ng loob. Ma, mahal ko si Clarice, pero mahal din kita, ani Michael. Huwag mo naman akong piliting mamili sa inyo. Ang hirap, ma. At totoo, si Sarah talaga. Kada pagkakataon, sinisingit niyang pintasan si Clarice. Minsan sa pananamit, minsan sa pagiging tahimik pagdating sa usapang sining at literatura. Napapansin pa niya ang sobrang lakas ng kalampag ng kutsara ni Clarice habang hinahalo ang kape. At yung tawa, masyadong malakas, wika ni Sarah. Pinakita niyang parang friendly advice lang, pero halatang pangungutya. Si Clarice naman mukhang hindi nasasaktan o baka magaling lang magtago ng nararamdaman. Pero siguradong sinasabi niya ito sa asawa niya pag uwi nila. Habang tumatagal, lalo pang nababwisit si Sarah sa kanya. Nagpapanggap lang siyang mahinhin, isip ni Sarah. Yang mga galing probinsya, kunwari inosente pero tuso. Madali lang para sa kanyang lokohin ang anak kong matalino't matinong lalaki. Napakadaling trabaho niyan sa kanya. Isang araw, biglang sumakit ng todo ang tiyan ni Sarah. Hindi siya makahinga. Ayaw niya nang pumila pa sa pampublikong ospital, kaya dumiretso na siya sa isang magandang private clinic. Makalipas ang isang oras, nakaupo na siya sa labas ng consultation room. Ang laki pala ng pinagkaiba ng private clinic sa public. Naisip niya. Mabait ang mga staff, maaliwalas ang lugar, maayos ang amoy, walang amoy gamot o pawis ng tao, walang istorbo, walang pasaway. Pinaupo siya sa leather na sofa at inalok ng magazine. Biglang may narinig siyang pamilyar na boses. Pasok na po kayo, Doc Leon. Pasok na po kayo, Doc Leonard. Hinihintay na kayo. Ani Clarice, nakangiti sa pasyente. Ha? Anong ginagawa niya rito? Gulat na gulat si Sarah. Hindi niya alam na dito pala nagtatrabaho si Clarice. Ewan kung bakit, pero ayaw niyang makita siya ng manugang. Kaya tinakpan niya agad ang mukha gamit ang magazine, sabay silip ng palihim kay Clarice. Nakita niyang may kinakausap ito sa reception, may pinipirmahan. Biglang lumabas si Doc, isang matangkad, guwapo at maginoong lalaki. Hindi nagustuhan ni Sarah ang paraan ng pagtingin ng doktor kay Clarice. Halos hindi nito maalis ang tingin, halatang nabighani. Nag-usap ang dalawa, tapos ngumiti si Doc. Parang may landi. Si Clarice naman, ngumiti rin. Naglalandi rin? Sigaw ng isip ni Sarah. Nakakadismaya talaga. Ang anak ko, nagsisikap, nag-iipon, nakakuha ng disenteng trabaho. Tapos ang napangasawa, nilalaro lang siya habang nagtatrabaho. Naglakad na si Clarice palayo. Hindi na siya nilingon ng doktor. Sinundan ng tingin hanggang sa mawala ito sa hallway. Nabigla si Sarah, pero sa loob-loob niya, ayan, napatunayan ko rin. Tama ako sa hinala ko. Sa check-up, nalaman niyang maayos naman ang kalusugan niya. Okay lahat sa ultrasound, pero hindi yun ang laman ng isip niya ngayon. Paano ko ipapakita sa anak ko na mali ang napili niya, na niloloko siya ng asawa niya? Bilang ina, kailangan niyang kumilos. Tumawag siya kaagad kay Michael. Kumusta anak? Kaswal niyang bungad. Kumusta ang buhay may asawa? Okay naman ma. Bakit, may problema ba? Sigurado ka bang okay kayo? Diretsong tanong ni Sarah. Oo naman ma. Parang ang weird naman ang tanong mo. Kasi, sabi ni Sarah, medyo tensyonado. Nandun ako sa klinik kanina kung saan nagtatrabaho si Clarice. Nagpa-ultrasound lang ako. Okay naman ako. Pero hindi yun ang dahilan ng tawag ko. Nakita mo siya doon? Tanong ni Michael. Anak, nakita ko kung paano siya tinititigan ng isang doktor doon. Halos lunukin siya ng tingin. Hindi ba't nakakainsulto yun? Kasi ma,
magandang asawa ko. Sagot ni Michael, may halong yabang. Natural lang yun, nakaka-proud pa nga eh. Kung ako sa'yo, hindi ako matutuwa. Mariing sagot ni Sarah. Nakikipaglandian pa siya. Nakangiti, parang hindi kasal. Hindi siya karapat-dapat sa tiwala mo. Tumigas ang boses ni Michael. Ma, ayan ka na naman. Alam mo, si Clarice lang ang taong lubos kong mapagkakatiwalaan. Pinatunayan niya ng sarili niya. At ako? Tanong ni Sarah, halatang nasaktan. Pati ako, hindi mo na mapagkakatiwalaan? Sa totoo lang, ma. Ani Michael, may lungkot sa tinig. Minsan hindi na rin. Parang ikaw pa yung pilit na sumisira sa kaligayahan ko. Sa loob ni Sarah, parang may sumabog. Galit, lungkot at panghihinayang. Lahat, halo-halo. Pero alam niyang wala siyang magagawa sa ngayon. Ang buhay, bahala ng ito ang magturo sa anak niya ng leksyon. Simula nung araw na yon, hindi na lang basta isang gold digger at tamad na babae ang tingin ni Sarah kay Clarice, kundi isa na ring taksil na asawa. Ano pa nga ba? May mata si Sarah. Kitang-kita niya kung paanong nakikipaglandian si Clarice sa doktor habang buntis pa ito. Siyempre, balang araw, malalaman din naman ni Michael ang totoo. At saka pa lang siya mapapahiya, saka pa lang masasaktan. Nagdesisyon si Sarah na ipagdiwang ng enggrande ang kanyang ika-65 kaarawan. Kung hindi man siya nagkaroon ng marangyang kasal, gusto naman niyang maranasan ang isang enggrandeng piging. Kaya't nagpa-reserve siya ng isang malaking hall sa isang kilalang restaurant. Nagbayad para sa masasarap na putahe, may host, may pa-games, at nag-imbita ng maraming bisita. Dating katrabaho, matagal ng kaibigan, at syempre, si Michael at Clarice. Ayaw naman talaga niyang makita ang manugang, pero wala siyang magawa. Kung hindi niya iimbitahan si Clarice, malamang ni hindi pupunta si Michael. Naging masaya ang pagdiriwang. May host na nagpapatawa at nagpapasaya, habang ang mga waiter ay sunod-sunod ang paglabas ng mga putahing tunay na pangpiyesta. Pinagmasdan ni Sarah si Clarice. Tahimik, mahinhin, halatang nahihiya. Isip ni Sarah. Halata naman, hindi sanay sa ganitong klaseng okasyon. Probinsya na talaga. Hindi bagay sa desenteng pagtitipon. Isa-isa nang nagsalita ang mga bisita. Lahat may magandang masasabi tungkol kay Sarah. Ang tagumpay niya sa karera, ang lakas ng loob, ang husay sa pakikitungo sa kapwa. Lumulundag ang puso ni Sarah sa tuwa. Ang sarap palang marinig ang papuri mula sa mga taong pinahahalagahan mo. Pagkatapos, tumayo si Michael kasama si Clarice para magbigay ng toast. Napatingin si Sarah sa anak niya at muli siyang nabighani sa itsura nito. Parang artista, naka-jacket at puting shirt, lutang na lutang ang kagwapuhan. Nagsalita si Michael. Ma, salamat sa lahat. Kung wala ka, wala ako rito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako may natupad na pangarap. Tapos, biglang may sinabi si Michael na nagpahinto sa lahat. Kahit si Sarah, nanlaki ang mga mata. Pero ang pinakamalaking regalo namin sa inyo ay darating ngayong Marso sa ospital. Kaya dumalaw na po kayo sa inyong apo. Nagtayuan ang lahat. May palakpakan, may umiyak pa. Si Clarice, nakayukot na hihiya. Si Michael, niyakap ang balikat ng asawa. Masaya ang lahat. Lahat, maliban kay Sarah. Hindi siya makagalaw. Marso? Ibig sabihin, buntis na ng ilang buwan si Clarice? Bakit ngayon lang sinabi sa akin? Hindi man lang ako sinabihan agad. Para namang hindi ako parte ng pamilya. Para lang extra ako sa buhay ng anak ko. At sino ang dahilan? Siyempre, ang babaeng yun. Yung nanlalandi sa doktor habang buntis. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya. Michael, sabi ni Sarah, malamig ang boses. Sigurado ka bang sa'yo ang batang yan? Tahimik ang lahat. Nag-flashback sa isip niya ang eksenang nakita sa klinik. Ang doktor, nakatitig kay Clarice. Si Clarice, ngiti-ngiti. Kitang-kitang spark sa pagitan nila. Ano pa bang iisipin niya?
Nagpanggap ang host na parang biro lang ang lahat. Nako, yan talaga si nanay. Marunong magpatawa, sabi ng host sabay tawa. Natawa naman ang ilan sa mga bisita. Pero si Michael, tumigas ang mukha. Natigilan, kita sa mga mata ang lungkot at pagkadismaya. Si Clarice naman, namula, tumalikod, umalis sa silid na hindi na lumingon. Sumunod agad si Michael sa asawa nito. Naiwan si Sarah, nakaupo, bigla ang napagtanto. Galit na talagang anak niya. Tuloy pa rin ang selebrasyon. Kumakanta ang iba, may pa-games, tuloy ang inuman, parang walang nangyari. Lumapit ang isang matandang kaibigan ni Sarah. Hinawakan siya sa balikat at mahigpit na niyakap. Hindi ka nagkamali, aniya. Yung anak ko nga, iniwan ng asawa, tapos kinuha pang kalahati ng mga ari-arian. Ngayon, ni Apo hindi ko na makita. Buti ka pa may lakas ng loob magsabi ng totoo. Nagtanong si Sarah, mabigat ang boses. Nagdamdam si Michael. Paano kaya kami magbabati? Ang katotohanan, masakit talaga. Sagot ng kaibigan. Pero hindi yan pwedeng itago habang buhay. Anak mo siya. Balang araw maiintindihan ka rin niya. At ang isang ina, laging nagpapatawad yan, hindi ba? Pero habang lumilipas ang mga araw, si Michael ay nanatiling tahimik. Tumawag si Sarah ng ilang beses pero hindi sinagot. Hanggang sa iblinak na siya ng kanyang anak. Lumipas ang 2 buwan pero hindi pa rin matahimik si Sarah. Miss na niya na si Michael. Miss na niya ang boses ng anak, ang mga mata nitong puno ng pangunawa. Ang mga paglalakad nila noon habang nag-uusap ng taus-puso. Nagsisisi siya sa nangyari ng birthday niya. Gusto niyang bawiin ang lahat, pero kahit ganon, hindi nagbago ang paniniwala niya tungkol kay Clarice. Sa totoo lang, lalo pa siyang nakumbinse na hindi anak ni Michael ang dinadala nito. Naniniwala si Sarah na kaya pinipigilan ni Clarice ang komunikasyon nilang mag-ina ay dahil natatakot itong mabuking. Kung nagkita sila ni Michael, malalaman ng anak ang katotohanan. At mag-uumpisa siyang magduda. Samantala, si Michael nagtayo ng isang hindi nakikitang pader sa paligid ng sariling pamilya. Hindi niya pinapapasok doon ang dati niyang pinakamamahal, ang sariling ina. Hindi pa kailanman naramdaman ni Sarah ang ganitong kalungkutang nakakabingi. Parang kung may mangyari man sa kanya, wala ni isang makakaalam. Hanggang sa isang araw, bigla na lang dumating si Michael sa bahay. Walang abiso, ginamit ang lumang susi at pumasok na lang sa hallway na parang walang nangyari. Si Sarah, noon ay nakaupo lang sa harap ng TV habang nagbuburda. Napatalon siya sa gulat at tuwa. Nahulog ang sinulid at tela sa sahig. Tumayo siya kaagad, napuno ng sigla ang kanyang mata. Michael, anak, dumating ka. Halos sigaw niyang sambit sa bayoko para yakapin ang anak. Pero umiwas si Michael. Ma, kailangan natin mag-usap ng seryoso. Tahimik si Sarah. Nagsisisi rin ako sa nangyari nung birthday mo. Patuloy ni Michael. Pero kung talagang nagsisisi ka, baka pwede kang sumama ngayon sa bahay. Humingi ng tawad kay Clarice. Namilog ang mga mata ni Sarah. Humingi ng tawad kay Clarice? Gulat niyang tugon. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Ikaw nga ang gusto kong hinga ng tawad dahil hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo tungkol sa asawa mo. Nakita ko siya, Michael. Pinutol siya ng anak. Hindi mo pa rin naiintindihan. Malamig na sagot ni Michael, bakas ang pait sa boses. Okay, kasalanan ko rin naman. Dagdag pa ni Michael. Dapat sinabi ko agad sa iyo nung napansin kong ayaw mo kay Clarice. Pero pinipigilan niya ako. Ayaw ka raw niyang bigyan ng alalahanin. Hindi raw niya gustong magmukhang perpekto sa paningin mo. Tumigil siya saglit, huminga ng malalim. Pero ngayong nandito na rin tayo, magtimpla ka na lang ng tsaama. Sabay upo sa sofa. Mahaba-haba tong pag-uusap na to. Marami kang kailangang malaman. Nagsimula ang kwento ni Michael. Ika-4 na taon niya sa universidad nang may bagong estudyanteng pumasok sa grupo nila. Ang pangalan ay Barry. Hindi kagalingan sa academics. Sa totoo lang, halos na-expel na nga dati.
Mas matanda siya ng ilang taon sa mga kaklase at halatang sanay sa free-spirited na pamumuhay. Si Barry ay kakaiba. Sa klase, kumakain lang siya ng chichirya habang nagsasalita ang professor. Nakikipag-argue pa siya. Minsan, basta nalang tumatawag sa cellphone at lumalabas sa gitna ng leksyon. Hindi rin siya pala kaibigan. Tingin niya sa mga kaklase ay mga musmos. Laging may kausap sa cellphone at sa mga naririnig na usapan, puro party, clubbing at mga biyahe. Si Michael, tahimik lang nun, pero sa loob-loob niya, may nararamdamang selos. Si Barry, malaya, relax, malayo sa buong buhay niyang sinusunod ang mga panuntunan ng ina. Ano bang meron sa akin? Tanong ni Michael sa sarili. Araw-araw, puro aral, bahay, internet, kaunting lakad kasama ang kaklase, paminsang date, mga libro, paulit-ulit. Pero si Barry, may kulay ang buhay niya. Hindi tulad ng ibang pasaway na estudyante. Si Barry ay hindi nagpapapansin. Wala siyang pakialam sa opinyon ng iba. At yun ang pinakaiinggitan ko. Napansin ni Barry si Michael nang minsang sagutin nito ang isang professor ng may kabastusan. Isang bagay na hindi akalain ng mga kaklase niyang magagawa niya. Sa break, nilapitan siya ni Barry. Hindi ka tulad ng iba rito. Ani Barry, sabay taas ng kilay. Puro utos-utosan dito. Takot lahat, pero ikaw, mukhang masaya ka rin kasama. Sabay tapik sa balikat ni Michael. Tara sa club mamaya. Sama ka, doon kami madalas tumambay. At syempre, sumama si Michael. Gabi ng clubbing, hindi talaga gusto ni Michael ang ganoong lugar. Madilim, mausok, masikip, maingay ang tugtugan. Ayaw niya talagang sumayaw. Pero dahil kasama si Barry at barkada nito, magagandang babae, matitipunong lalaki, nag-iba ang ihip ng hangin. Parang macho si Michael sa gabing yon. Tuwang-tuwa siya at para bang tinanggap siya bilang isa sa kanila. Ngunit nang mag-uumaga na, unti-unti nang napagod si Michael. Napansin niya na parang pagod na rin ang grupo. Pero may isang lalaki ang biglang naglabas ng maliit na pakete mula sa bulsa. Para sa lakas, sabi nito. Nagulat si Michael, pero hindi na siya nagtaka nang walang umangal sa grupo. Parang normal lang sa kanila. Relax, sabi ni Barry. Natural lang yan. Herbal, kulang chemical, pampasigla lang. Nagduda si Michael, pero sa harap ng lahat, hindi niya na kayang tumanggi. Makalipas ang ilang minuto, para siyang lumilipad. Malakas, matapang, parang bida sa pelikula. Kayang-kaya lahat, kahit akyatin ng gusali ng walang harness. Tila posible ang lahat hanggang bigla siyang nawala ng malay. Pagmulat niya ng mata, nasa loob na siya ng isang garahe. Nakahiga sa inflatable mattress. Katabi niya isang magandang babae. Hindi niya kilala, pero halatang lasing at wasak. Nakakumot, walang malay. Nakapaligid sa kanilang iba pang kabataan. Sina Barry, ilang lalaki at babae. Lahat mahimbing na natutulog. Iba nasa lumang sofa, iba nasa sahig lang. Hindi maalala ni Michael kung ano talaga ang nangyari. Masakit ang ulo niya, parang umiikot ang buong paligid at parang susuka siya anumang sandali. Kahapon, ang saya, ang gulo, pero ngayon, heto na yata ang singil. At parang handa siyang bayaran yon kapalit ang isang gabi ng kasiyahan. Oy, gising bro! Garal-galang boses ni Barry habang bumaling sa kabilang side ng kama. Akala nga namin tatawag na kami ng ambulansya kagabi. Pero ayan, ayos ka na, buhay ka pa. Simula nun, madalas nang makasama ni Michael si Barry at ang barkada nito. Iba yung feeling, bago, exciting, parang kaya lahat. Unti-unti, nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Nawala yung dating hiya, yung kaba. Wala na rin siyang pake sa mga dating mahalaga tulad ng pangarap niyang magkaroon ng matinong career. Dati, sobrang torpe ni Michael. Hindi niya alam paano makihalubilo sa mga babae. Laging awkward, laging tense. Pero ngayon, dahil sa impluwensya ng tropa, ang dali na lang. Isang gabi, 2 gabi, yun lang ang kailangan. May alak, may trip, minsan may pagkain pang kakaiba. Lahat ng ito, parang pinalinaw ang kulay ng mundo niya. Minsan nga, nakakalimutan niya na may iba pa siyang kaibigan.
Yung mga dati niyang kaklase, wala siyang alam sa tunay na kasayahan. Puro aral, puro exam ang inaatupag. Mga boarding, si Barry, chill palagi. Walang paki sa pag-aaral, may plano daw siyang engranding party sa bahay nila sa probinsya. Siyempre, imbitado si Michael. Excited siya, mukhang magiging memorable. Pero may isang bagay lang na sumira sa lahat. Ang nanay niyang si Sarah. Dati hindi niya gaanong napapansin, pero ngayon parang nakakairita na. Lahat na lang pinapakialaman. Reklamo rito, payo doon. Dumating pa sa point na naiisip niyang halos ginawa niya na nasaktan ang sariling ina. Isang araw, halos pasuntok niya na ito. Mabuti na lang nakailag si Sarah. Takot ang una niyang nakita sa mga mata nito, tapos gulat. Parang hindi siya makapatiwalang kayang gawin yon ng sarili niyang anak. Sa araw na yon, sobrang bagsak ng katawan ni Michael. May hangover pa siya galing sa inuman, pero heto na naman si mama niya. May sermo na naman. At isa pa sa gumugulo sa kanya, pera. Dati, kumikita si Michael sa paggawa ng mga website para sa mga kumpanya. At si Sarah, kahit papaano, nagbibigay ng baon. Hindi man marangya, hindi siya nagkukulang. Pero ngayon, wala na siyang ganang magtrabaho. Wala na rin siyang natatanggap mula sa nanay niya kundi pamasahe at kaunting pangkain. Pero hindi mura ang saya. Hanggang isang araw, naalala ni Michael na may tinatago ang nanay niya na kahon ng mga alahas sa itaas ng cabinet ng mga kumot. Bata pa lang siya'y alam niya na yon. At ngayon, gipit siya kaya kinuha niya ito. Nagbenta siya ng ilang piraso sa pinakamalapit na pawn shop. At mula noon, regular na siya roon. Ang nakapagtataka, hindi siya nakaramdam ng konsensya. Ang nasa isip niya lang, kailangan ko ng pera. Hindi niya alam, unti-unti nang nasisira ang pag-iisip niya. Hindi niya ito maramdaman, hindi niya ito pinagsisisihan. Bumagsak siya sa klase, hindi na sumipot sa exams. Gaya ni Barry. At nang malaman ito ng nanay niya, sumabog ang lahat. Nag-away na naman sila. Sumigaw siya, sumigaw si Sarah. Sa sobrang galit, muntik na naman niya itong saktan. Tumigil lang siya nang makita niyang umiiyak ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Tinakpan ni Sarah ang mukha niya habang lumuluha. Pero kahit ganun, hindi pa rin natauhan si Michael. Hinintay niyang lumabas ito para mamili tapos palihim na pumasok sa kwarto. Ayan na ulit ang kahon. May oras pa siya para puntahan ng pawn shop. Kailangan niya ng pera. Ngayon na. Pero laking gulat niya. Wala na ang kahon. Naisip ng nanay niyang itago iyon. Nagwala si Michael. Binaliktad ang buong bahay. Pinagsak ang mga libro. Binuksan ang lahat ng drawer. Pinagtatapon ang mga gamit sa aparador. Kahit ang mga pinggan nabasag niya na sa galit. Para na siyang nakakulong sa sarili nilang bahay. Umalis siya. Tumakbo papunta sa garahe ni Barry, kung saan nagre-recover pa ito mula sa huling inuman. Pareho silang mukhang sira. Ikinuwento ni Michael ang lahat. Wala na siyang pera, ayaw niya na sa bahay. At pati paghinga niya, pinapakialaman daw ng nanay niya. "Eddie, dito ka na muna tumira," sabi ni Barry. "Wala namang pumupunta dito sa garahe. Bahay ko na to ngayon." At tungkol sa pera, may naisip si Barry. Looban ang grocery sa kanto. Simpleng plano, sarado yun ng 7:00 ng gabi at matanda lang ang bantay. Habang kinakausap ni Barry ang guard, pumasok si Michael at kinuha ang mga delata, bigas, sausage at kung ano-ano pa. Inilagay nila sa isang malaking bag. Tapos, dinala sa isang lalaking bumilang ng pera at binigyan sila ng kaunting cash. Doon niya napagtanto na matagal na pala yung ginagawa ni Barry. Pero ayos lang. May pera sila. Panibagong gabi ng kasayahan. Isang linggo nang tumira si Michael sa garahe. Lasing halos gabi-gabi at sa totoo lang, ayaw niya na rin sa buhay na yon. Pero hindi na rin siya makabalik sa dati. Hanggang sa isang araw, parang nawala na siya sa sarili. Nagulat na lang siya. Nandun na siya sa may bus stop. Sa malayong bahagi ng syudad, nilalamig, nanginginig, sumasakit ang dibdib. Malakas ang ulan at parang may kasamang yelo. Wala siyang direksyon, wala siyang lakas para mag-isip. Humiga lang siya sa bangko. Bahala na raw kung ano ang mangyari. Sa isip niya,
Handa na siya kung sakaling ito na ang wakas. At sa gitna ng lamig, ng ulan at ng dilim, may milagro. Isang babae, maganda, bata at may mabait na mukha ang lumapit sa kanya. "Kuya, okay ka lang ba?" Tanong nito. "Kailangan mo ba ng tulong? Tatawag ako ng ambulansya." Hindi maintindihan ang sagot ni Michael, pero agad na kinuha ng babae ang cellphone at tumawag. Habang hinihintay ang ambulansya, tiyanak pa ng babae ang pulso ni Michael. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. Sa kabila ng sakit ng katawan at hilo, gusto ni Michael titigan ang mga mata nito. Ang bait, ang linis, ang layo sa mga babaeng kasama niya nitong mga huling linggo. Dumating ang ambulansya, isinakay siya at sa gulat niya, sumumpa yung babae. Hinawakan siya nito sa kamay, kinausap, pinakalma. Kahit nasa ganong kalagayan, napangiti si Michael. Sa gitna ng hirap, nakahanap pa rin siya ng dahilan para ngumiti. "Pasalamat ka sa babaeng yan," sabi ng doktor. "Kung natagalan pa ng kaunti, baka hindi ka na namin naisalba." Tumango si Michael. Mahina, hirap pa rin magsalita. "Tatawag ba ako ng kamag-anak mo?" Tanong ng babae. Umiling si Michael. "Huwag mong ipaalam sa nanay ko. Hindi niya kakayanin." Alam ni Michael na pag nalaman ng nanay niya ang totoo, baka ma-heart attack ito o maiuwi pa sa ICU. "Sige, desisyon mo yan. Matanda ka na at alam mo na dapat ang ginagawa mo," sabi ng doktor. "Pero kung maulit pa to, malamang hindi ka na makaligtas. Swerte ka lang ngayon. Pero seryoso, kailangan mo na talagang magpagamot. Pag-isipan mo to." Napaisip si Michael. Sabi niya sa sarili niya, magiging mas maingat na siya sa pag-inom ng pills. Marami namang gumagamit niyan. Halos araw-araw niya ngang nakikita sa tropa. Basta, alam niya lang ang limit, ayos lang, wala namang masama. Ang gusto lang talaga ni Michael ay makalabas na ng ospital. Miss na miss niya na si Barry, pati yung mga tawanan at mga walang kakwenta-kwentang trip nila. Naiinis na siya sa pader ng ospital. Parang nakakulong, nakakabato, nakakapagod. Pero ang pinakamasakit, wala ni isa sa mga bagong kaibigan niya ang dumalaw. Nang makatawag siya, agad niyang sinabihan si Barry kung nasaan siya. Siyempre, kunyari concern si Barry sa tawag, pero ang sinabi lang, ganun. Oo, ganyan talaga minsan." Tapos, sinabihan pa siya, "Huwag mo lang isasabit ang pangalan ko pati ang iba nating kasama." Samantalang si Clarice, yung mabait na babae sa bus stop, ilang beses pang dumalaw. Doon niya nalaman, nurse pala ito. Kaya pala ang bilis nitong makaramdam ng seryosong lagay ni Michael. Nung unang bisita niya, gusto lang talaga niyang tiyakin kung ayos si Michael. Takot na takot siya na baka hindi umabot sa ospital. Nang makitang okay na si Michael, parang nabunutan siya ng tinik. Hindi rin namalaya ni Michael na naikwento na pala niya halos lahat kay Clarice. Yung mga party, yung mga pagkat sa klase, yung pagnanakaw ng alahas ng nanay niya. Lahat. Tahimik lang si Clarice. Hindi nag-judge, nakinig lang. Doon lang rin na-realize ni Michael kung gaano kabagsak ang lagay niya. Sa totoo lang, napahiya siya. Parang gusto niyang lamunin siya ng lupa. Iniisip niya, pagkatapos ng lahat ng kanyang sinabi, baka tumayo na si Clarice at sabihin, "Sorry, hindi kita kayang kausapin." Pero hindi. Nagtagal pa nga ang babae hanggang sa pinapalabas na ng mga bisita. Nagkwentuhan lang sila ng kung ano-ano. Chill lang. Tapos si Michael, hindi mapigilang humanga. Sa ganda ng mukha ni Clarice, sa payat nitong katawan, at sa genuine na ngiti. Dumadalaw pa si Clarice sa mga sumunod na araw. At halata ni Michael, parang gusto rin siyang kausap nito. Hanggang isang araw, si Clarice naman ang nag-open up. Galing pala siya sa probinsya. Mahirap lang ang pamilya nila. Madami pa silang magkakapatid. Pero kahit ganun, nagsikap siya. Seryoso siya sa pag-aaral. At ang pangarap niya, makatakas sa kahirapan at makatulong sa iba. At ngayon, naabot niya na yon. Nurse na siya at araw-araw siyang tumutulong sa mga pasyente. Nang marinig yun ni Michael, parang lalo siyang nanliit. Si Clarice, kahit walang suporta, nakamit yung pangarap niya. Samantalang siya, binuhay ng nanay niya, sinusuportahan pa rin,
Pero heto't wala na sa eskwela, bagsak at muntik pang mamatay dahil sa bisyo. Pero ang totoo, ang laki ng epekto kay Michael ng mga usapan nila ni Clarice. Parang bigla siyang natauhan. Yung dati niyang barkada, di na ganoon kaastig sa paningin niya. Si Clarice na ngayon ay ang parang magnet. Ayaw niya nang malayo dito. At ang nakakakilig, mukhang pareho sila ng nararamdaman. Nagtataka pa nga si Michael, paano nagustuhan siya ng isang tulad ni Clarice. Naalala niya kung paano siya nakita nito nung lasing na lasing siya, suka ng suka. Dapat lang mandiri, di ba? Pero imbis na layuan siya, inalagaan pa siya ni Clarice, bumisita pa sa ospital. Siguro may nakitang dahilan para mahalin siya. Pagkatapos niyang ma-discharge sa ospital, umuwi na si Michael. Hindi man lang nalaman ng nanay niya kung saan siya nanggaling. Akala lang nito, naglagi lang ulit sa labas gaya ng dati. Pero tuloy pa rin ang communication nila ni Clarice. Lagi silang nag-uusap at tuwing magkausap sila, parang gumagaan ang pakiramdam ni Michael. Parang bumabalik yung dating siya, yung malinis, yung masaya. Alam niyang maganda si Clarice. At alam din niyang hindi lang siyang nakakapansin. May mga lalaking tumitingin sa kanya tuwing naglalakad sila. Minsan nga, nakita pa ni Michael yung doktor na si Andrew sa klinik kung saan nagtatrabaho si Clarice. Ang lakas ng tama ng lalaking yun sa kanya. Gwapo, matalino at may dating. Pero kahit ganon, si Michael ang pinili ni Clarice. Isang lalaking bagsak sa college, muntik nang mamatay sa overdose at nilamon ng bisyo. Miracle na nga siguro. Pagkalabas ni Michael sa ospital, biglang nagparamdam ulit si Barry. Inaya siya sa club. Celebration daw para sa second life niya. Pumayag si Michael. Sa totoo lang, sinusubukan niya ng ayusin ang buhay niya. Pero kahit anong pilit niya, parang hinihila pa rin siya pabalik sa dati. Hinahanap-hanap niya yung sarap ng nakaraan. Yung wala kang pakialam, puro saya, puro gulo. Habang nasa gitna siya ng kasiyahan, tumawag si Clarice. Parang naramdaman niyang may masama. Galit at kabado ang boses niya. "Umalis ka dyan, ngayon din," sabi ni Clarice. Nag-aatubili si Michael. Ang saya kasi. Wala naman siguro mangyayari, isip niya. Pero mariin ang boses ni Clarice. "Kung hindi ka pupunta sa akin ngayon, kalimutan mo na ako at hindi mo na ako makikita pa ulit." Tahimik si Michael. Tumingin siya sa paligid. Sayawan, malakas na tugtog, usok ng sigarilyo. Pumasok bigla sa isip niya ang mukha ni Clarice. Yung ngiti niya. Naalala niya rin ang mukha ni Andrew, yung doktor, noong nakita nitong hawak ni Clarice ang braso niya. Masakit ang tingin, parang nagsasabi ng, "Bakit siya?" Pumikit si Michael, tapos parang nakita niya ulit yung sarili niya. Nakahandusay sa may bus stop, halos wala ng buhay. May isang magandang mukha na nakayuko sa kanya, takot na takot. Biglang tumawag siya ng taxi. Diretso kay Clarice, wala na siyang ibang inisip. Pagdating niya, niyakap siya ni Clarice ng mahigpit. "Akala ko huli na. Akala ko mawawala ka ulit." Bulong niya. Hinaplos ni Michael ang buhok niyang mapula. Hinaplos ni Michael ang buhok ni Clarice. "Hindi na ako lalapit sa kanila. Ayoko na. Ikaw lang ang kailangan ko." At tinotoo niya yon. Tuwing aayain siya ng tropa, diretso ang sagot niya. "Hindi na ako sumasama." Hanggang sa sila na mismo ang nawala ng gana sa kanya. Unti-unti, binuo ni Michael ang buhay niya. Bumalik sa universidad, nagsumikap mag-aral, at nagplano kung paano magiging independent. Gusto na rin niyang mag-propose kay Clarice. Sobrang saya ng nanay niya. Proud na proud, para bang nakita nitong talagang nagbago ang anak niya. Pero, hindi na nila inamin kung ano talaga ang nangyari. Masakit at masyadong madilim ang kwento. Hindi pa ipinakikilala ni Michael si Clarice bilang girlfriend kasi gusto niyang ipakilala ito bilang fiancé. Gusto niyang maipakita na seryoso siya. At noong 2 taon nang lumipas mula sa graduation niya, pakiramdam niya, ready na siya. May ipon na, may direksyon na. Kaya ayon, nag-propose na siya kay Clarice. Hindi man sorpresa, natuwa pa rin ang babae. Pero may isang problema. Si Sarah, ang nanay ni Michael. Unang kita pa lang nila ni Clarice, ramdam na agad ni Clarice na ayaw sa kanya ni Sarah.
Oo, pilit ngumiti si Sarah, pero halata pa rin. Akala ni Michael kapag nagpakasal sila, magiging okay na lahat. Pero mas lumala pa. Si Clarice, kunwari walang pake, pero alam ni Michael na sasaktan ng asawa niya. At nagtataka si Michael, paano hindi nagagawang gustuhin ng nanay niya si Clarice? Perfect na nga si Clarice, maganda, matalino, mabait, tapat, maalaga at matapang. Sabi ni Michael, baka pag nalaman ng nanay niya na magkakaapo na siya, magbago ang tingin nito. Kaya hindi muna nila sinabi. Gusto niyang i-announce sa espesyal na okasyon ang birthday ng nanay niya. Pero mali siya. Masakit ang salitang binitiwan ng nanay niya nang malaman ng balita. Gabi yun ng malaking okasyon at sa harap ng maraming tao, nasira ang plano niya. Imbis na tuwa, gulo ang inabot. Pag-uwi, tahimik lang si Michael habang niyayakap si Clarice. Umiiyak ito. Galit siya sa sarili niya. Tama si Clarice, hindi dapat sinabi sa ganoong paraan. Akala niya magandang sorpresa yon, parang regalo sa birthday, pero naging kahihiyan. Mula noon, pinutol nila ang komunikasyon kay Sarah. Hindi sumasagot si Michael sa mga tawag nito, pero si Clarice, pinayuhan siyang makipag-ayos. Hindi ka magiging masaya kung may bigat sa puso mo. Ayoko rin ng ganun para sa'yo, Michael. Mas okay na tahimik na samahan kaysa mainit na gulo. Tsaka malapit nang ipanganak ang anak natin. Dapat papasok siya sa mundo na walang galit sa paligid. Natahimik si Michael. Sa kabilang banda, si Sarah, gulat na gulat. Doon lang siya natauhan. Na-realize niyang muntik na pala siyang mawala ng anak. Naalala niya yung panahon na parang ibang tao si Michael. Galit, malamig, walang gana sa buhay. Wala nang pakialam sa pag-aaral, puro pera lang ang inaatupag at pati alahas niya, nawala. Isinanla pala ni Michael. Akala niya noon, kabataan lang yun, pagiging rebelde. Pero ang totoo, malala na pala. Muntik na siyang mamatay. At kung hindi dahil kay Clarice, kung hindi siya yung tumawag ng ambulansya sa bus stop at yung nag-ultimatum kay Michael sa club, baka wala na talaga siya ngayon. 2 beses siyang iniligtas ni Clarice. Tahimik na umiyak si Sarah habang iniisip ang lahat ng ito. Halo-halong emosyon, takot, hiya at matinding pasasalamat sa babaeng minsang tinanggihan niya. Anong nagawa ko? Bulong ni Sarah habang tila dinudurog ng pagsisisi ang puso niya. Baka hindi na ako mapatawad ni Clarice. Ang dami kong nasabi. Ang dami kong nasaktan. Dumampi ang kamay ni Michael sa balikat ng ina. Marahan, puno ng pangunawa. Matagal ko nang sinasabi sa'yo. Si Clarice ay hindi pangkaraniwang tao. Pinili niya akong mahalin kahit alam niyang sira ako. Kahit alam niyang may madilim akong pinagdaanan. Kung may taong may pusong kayang umunawa, siya yun. Napayuko si Sarah, tinatakpan ng mukha habang humahagulgol. Ang swerte mo sa kanya, anak. Hindi kita nasabayan nung nililigaw ka ng landas, pero siya hindi ka binitiwan. Siya ang totoong milagro sa buhay mo. Oo ma, sagot ni Michael, nangingilid din ng luha. At gusto kong maramdaman mo yun. Gusto kong makita mong hindi lang siya asawa ko. Pamilya natin siya. Ilang araw ang lumipas. Nagkita rin sina Clara at Clarice. Nagkita rin sina Sarah at Clarice. Sa umpisa'y tahimik, parang hindi alam kung paano magsisimula. Hanggang sa tuluyan ng humagulgol si Sarah at niyakap si Clarice. Patawad anak, bulong niya. Patawad sa paghusga, sa pangmamaliit, sa pagkukulang. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na si Michael sa buhay ko. Ngumiti si Clarice habang pinupunasan ng luha niya. Wala na po tayong dapat balik-balikan. Ang mahalaga, buo po tayo ngayon. At noong araw na isinilang ang anak ni na Michael at Clarice, naroon si Sarah, hawak ang maliit na kamay ng sanggol. Tuluyang naghilom ang sugat ng nakaraan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto, pero ito'y matatag, mapagpatawad at handang lumaban para sa ikabubuti ng bawat isa. Minsan, hindi sa dugo na susukat ang pagiging pamilya, kundi sa kakayahan nating magpatawad
magmahal at magbago. Kapag natutunan nating tanggapin ang pagkakamali ng isa't isa at umamin sa sariling pagkukulang, doon lang natin mararanasan ang tunay na kapayapaan at pagmamahal. Pagmamahal, pagtanggap, patawad. Yan ang tatlong salitang bumuo sa kwento ni Michael, Clarice at Sarah. At maaaring bumuo rin ng kahit anong pusong wasak. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.